Solo Leveling. Kabanata 42. Well, ang appraised value ay nasa paligid ng 30 bilyong won. Pero, kapag natapos na ito at nagsimula na itong sakupin ng ating guild, dapat tumaas pa ang halaga, Hyung Nim. Ah, tama. Kung kailangan mo. Yung mga signed documents, dapat ko bang i-fax sa inyo? Kumapit ka na. Tinakpan ni Jinwoo ang mouthpiece ng telepono gamit ang kanyang kamay at tinanong si An Sang-min. Kung hindi ka pa rin makapaniwala, bakit hindi mo siya kausapin ng personal? Pinunasan ni Ahn Sang-min ang malamig na pawis na nabubuo sa kanyang noo at umiling. Hoy, Jinho? Ayos lang naman. Salamat. Binaba ko na ang telepono. Okay, Hyung Nim. Hanggang sa makita ka na lang. Matapos tapusin ang tawag, napansin ni Jinwoo na lubos na nagbago ang hitsura sa mukha ni Ahn Sang-min ngayon. Tunay ngang walang tigil ang panginginig ng mga mata ni Ahn Sang-min. Bago pa man maitatag ang kanilang guild, nangako na si Eugene ng 30 bilyon bilang contract signing fee. At saka, ang pangalawang anak ni Chairman Yum Yung Hwan ay patuloy na gumagamit ng honorifics masyadong. Si Ahn Sang-min ay lubos na nalulunod ngayon sa kawalang katiyakan at pagkalito. Yun nga. Ako, dapat kong sabihin na, ang ganoong kalaking halaga ay, well beyond my ability to. Kung bibigyan mo lang ako ng oras, makakausap ko ang mga matataas na tao sa guild at... Tapos, biglang pinutol siya ni Jinwoo. Sa ganoong sitwasyon, dito nagtatapos ang aming talakayan. Ahn Sang-min ay naging speechless. Bahagyang bumagsak ang kanyang ulo dahil mabilis na napuno ang kanyang ulo ng dahilan ng kabiguang ito. Sa huli, wala lang kaming sapat na impormasyon. Ang pagiging masyadong nagmamadali ay nagdulot ng kabiguang ito. Matapos niyang kunin ang amoy ng malaking jackpot na ito, natuwa siya ng husto at nakalimutang gumalaw ng mas maingat at handa. Kung nalaman niya kung ano ang alok ni Eugene, kunin ang buong suporta ng kanyang guild at gawin ang kanyang negosyo ng hakbang-hakbang kung gayon. Sa ngayon, kailangan kong i-report ito sa Guildmaster. Kung siya ay isang hunter na handa si Chairman Yum Yung Hwan na isulong ang 30 bilyon, marahil ang kanyang halaga ay maaaring mahigit 50 bilyon, hindi 100 bilyon sa halip. Hindi pa huli ang lahat. Kung makuha ko ang pangako ng buong suporta ng guild, hukayin ang lahat ng impormasyon sa Seong Jinwoo at lumabas na mas mahirap ang pag-ugoy kung gayon ni. Sa puntong ito naririnig ang tinig ni Jinwoo. May gusto akong itanong sa'yo. Itinaas ni Ahn Sang-min ang kanyang ulo. Hindi na nakangiti si Jinwoo. Ang panahon ay uminit ng maayos sa pahiwatig ng spring sa mga panahong ito, subalit sa ilang kadahilanan, ang nakapaligid na hangin ay nakaramdam ng chillier kaysa sa karaniwan. Gulp! Nang lunukin ni Ahn Sang-min ang ilang tuyong laway, tinanong siya ni Jinwoo na may mababa at mabigat na tinig. Ilan ba ang nakakaalam sa akin? Ito po. Ako lang naman ang pansamantala. Masyado akong sabik na scout ka, kaya hindi pa ako tumigil para mag-report sa mga superior ko. Actually, may isa pang tao. Hyun Ki-chul, ang kanyang subordinate, ngunit din ang kanyang kanang kamay. Itinago ni Ahn Sang-min ang presensya ni Hyun Ki-chul sa ngayon. Nag-aalala siya na baka talagang malungkot si Jinwoo kapag nalaman niyang may dalawang tao. Sa halip na isa. Gayunpaman, ang tinig ng Jinwoo ay naging mas malamig at nagbabanta kaysa dati. Para sa tiwala, huwag tayong magsinungaling sa isa't isa, di ba? Ahn Sang-min nagsimulang panik nakikita ngayon. Ano ba naman ito, may nakuha ba siyang impormasyon sa amin bago pumunta dito? Kung ganoon, baka lumala pa ang sitwasyon kung patuloy siyang magtatalo na siya lang. Ni ayaw niyang isipin ang susunod na mangyayari. Kailangan kong maging tapat dito. Ang relasyon sa pagitan ng isang hunter at isang guild ay medyo katulad ng sa isang entertainer at ang talent agency. Maaaring hindi sila makapirma ng kontrata sa ngayon, ngunit sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang magandang relasyon, anumang bagay ay maaaring mangyari sa hinaharap. Sa hubad minimum, hindi siya dapat maging sanhi ng alitan sa isa pang hunter. Iyan ang isa sa mga patakaran ng second division na nakasuot ng bakal. Mabilis na binuka ni Ahn Sang-min ang kanyang bibig. Actually, alam din ng isa sa mga subordinates ko ang tungkol sa bagay na ito. Sinasabi ko sa iyo ang tapat na katotohanan. Tumango lang si Jinwoo. Indeed. Ito ay tulad ng kanyang hinala. Ang lahat ng bagay na ito, napakaraming bagay para sa isang tao, pag-imbestiga sa kanya, pagmamasid sa kanya, at pagtawag sa kanya, masyadong. Higit sa lahat, ang nagpasiguro kay Jinwoo sa katotohanan ito ay ang oras ng pagtawag sa telepono. Nang malapit na siya sa kanyang lugar, tinawag siya ni Ahn Sang-min ng may napakagandang panahon. Meaning, may naghihintay malapit sa bahay ko at agad siyang tinawag pagkakita ko. Gusto ng lalaking ito na makilala si Jinwoo sa lalong madaling panahon, ngunit masama kung malaman ito ni Eugene Ho sa proseso, tutal. Gayunpaman, hindi ito ang buong White Teacher Guild. Nasabi niya mula sa naunang reaksyon na iyon, noong pinag-uusapan niya ang 50 bilyong won. Si Ahn Sang-min ay lantarang na flush kapag ang isang halaga ng pera na hindi niya kayang hawakan ay dinala sa itaas. Kung siya ay inuutusan sa paligid ng itaas na pamamahala, pagkatapos ay siya ay hindi bababa sa subukan ang pagbibigay sa kanila ng isang tawag pagkatapos ng pagdinig na halaga, ay hindi mahalaga kung ang halaga na iyon ay kahit na posible. O di ba? Iyon ang dahilan kung bakit hinala ni Jinwoo na ang isang maliit na kuponan na binubuo ng dalawa, marahil tatlo, mga tao ay kasangkot dito, at narito, ang taong namamahala ay umamin na ito ay lamang. Dalawa? Ano ang isang ginhawa? Talagang ayaw ni Jinwoo na gawing komplikado ang bagay na ito nang higit pa sa kinakailangan. Dalawang tao ang nasa kanyang kakayahang kontrolin.
Kung iiwan niya silang mag-isa ng ganito, walang duda na patuloy silang manghaharas sa kanya down the line. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tiyak na pangangailangan upang balaan ang iba pang mga partido back off sa kanya para sa mabuti. Ibinuka ni Jinwoo ang kanyang bibig. Actually, tinanggihan ko rin ang mga offer ni Eugene. Ang pasabog at hindi inaasahang paghahayag ni Jinwoo. Mas nagulat pa si Ahn Sang-min kaysa dati. Patawad sa akin. Sa sandaling ito, biglang nawala sa lugar si Jinwoo. Ano? Nagmamadali namang tumayo si Ahn Sang-min mula sa kanyang upuan. Agad niyang sinuri ang loob ng cave, ngunit hindi niya makita si Jinwoo kahit saan. Ano yon? Maaari ba siyang kumilos ng mas mabilis kaysa sa nakikita ng mata? Ahn Sang-min ay masyadong flustered at natanto na ang isang tao ay grab kanyang balikat mula sa gilid medyo belatedly. Hip! Tumayo ang lahat ng buhok sa kanyang likod ng sabay-sabay. Huwag kang tatalikod. Isang malamig na tinig ang dumating mula sa kanyang tagiliran. Si Jinwoo na hanggang noon ay nakaupo sa tapat niya ay nawala ng walang tunog at ngayon ay nakatayo sa tabi niya, hindi pa rin nakikita ng mata lamang. Stealth. Malamig na patak ng pawis ang nabuo sa noo ni Ahn Sang-min. Pwede ba? Pwede ba siya? Galit sa akin. Ang mga mangangaso ay, sa pangkalahatan, mga halimaw. Alam niya ito ng husto, dahil nakuha niyang obserbahan ang mga ito mula sa isang malapit na punto ng vantage bawat solong araw. Kaya naman lagi siyang super respeto sa kanila. Yung pag-espiya ko ba sa kanya, at pagsunod sa kanya sa paligid ang dahilan ng issue dito dapat ba humingi muna ako ng proteksyon sa guild bago pumunta dito, hindi magtampo, walang nakakaalam kung ano. Ang ranking niya, so paano ako magre-request ng protection, then? Naging magulo ang kanyang pag-iisip at walang tigil ang pagtibok ng kanyang puso. Maging ang tunog ng paglunok niya ng laway niya ay umalingaw-ngaw sa paligid ng sobrang lakas sa kanyang mga tenga. Nagsalita si Jinwoo, halos sa isang hushed whisper. Upo ka na ng dahan-dahan. Ayoko na kayong takutin. Dahan-dahang tumango si Ahn Sang-min. Pero, marami ka nang nakakatakot na. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umupo muli sa kanyang upuan. Inihayag ni Jinwoo ang kanyang sarili at nanirahan sa tabi niya. Tama. Tama ang sinabi ni Jinwoo na ayaw niyang takutin si Ahn Sang-min, ang kanyang mga mata nang sabihin niyang may gusto siyang tanungin, ay malamig na sapat upang palamigin ang nakapaligid na hangin. Kung si Ahn Sang-min ay kailangang tumitig sa mga mata na iyon, habang nakikinig sa mga salita ni Jinwoo, maaaring naranasan niya ang nadama ng kanyang puso na nahulog sa hukay ng kanyang tiyan. Nagpapakonsidera ka sa akin, yun ba? Siyempre, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang pagiging isang nakakatakot na lalaki ni Jinwoo. Samantala, binuka ni Jinwoo ang kanyang bibig. Simple lang ang dahilan kung bakit tinanggihan ko ang mga alok ni Eugene. Wala akong balak sumali sa kahit anong guild sa ngayon. Nag-usap ang dalawang lalaki, habang nakatitig sa unahan, hindi kailanman nagkulong ng kanilang mga mata kahit minsan. Kaya ganyan ang dating. Pati na rin. Nagtagal muna si Jinwoo bago nagpatuloy. Ayokong dumami ang mga taong nakakaalam sa akin. Ang gusto niya dito ay simple lang. Ayaw niyang sumali sa isang guild, at ayaw niyang may magsalita tungkol sa kanya. Mabilis na naunawaan ni Ahn Sang-min ang mga puntong iyon. Gayunpaman, may isang bagay na siya ay parin curious tungkol sa. Then, bakit ka pa sinasamahan ni Mr. Eugene Ho? Tinutulungan niya ako sa ilang personal na bagay. Siya lang ang nakakaalam ng muling pagising ko. Isa pa, naniniwala ako na kaibigan siya na mapagkakatiwalaan ko. Kaya naman humingi ako sa kanya ng isang pabor. At kaya, naging mas mabigat pa rin ang boses ni Jinwoo. Kaya, kung may mga bagay akong naririnig, maaari ko bang ipagpalagay na nagmula ito sa iyo, Chief Ahn Sang-min, o sa iyong subordinate? Matagal na rin ang nakalipas mula nang tumigil si Jinwoo sa paghawak sa balikat niya, gayunman parang nadurog si Ahn Sang-min sa sinabi ng nakababatang lalaki. Hindi rin siya naglalagay ng airs. Bakit ganito ang naramdaman niya? Tiyak na sigurado si Ahn Sang-min sa katotohanan na lubos na may kakayahang makapinsala sa kanya si Jinwoo. Ang aking gut instinct kapag sinusuri ang mga tao ay halos palaging tama. Nakaligtas si Jinwoo sa ilang mapaminsalang nakapangingilabot na insidente. Hindi ba't may kasabihan tungkol sa paglilibing sa mga bagay ng kulungan sa loob ng isang kulungan walang nakakaalam kung anong klaseng mga bagay ang ginawa ni Jinwoo sa loob ng mga kulungang iyon. Sa tuktok ng ang taong ito ay nagtataglay ng kasanayan sa stealth, masyadong. Ang pakikitungo sa kasanayan sa stealth ay hindi ka panipaniwala na matigas. Kung ang may hawak ng kasanayan ay nagpasya na gumawa ng isang krimen, siya ay magagawang off ang sinuman ng walang kaya magkano bilang nag-iiwan sa likod ng isang solong clue. Ang mga bagay tulad ng CCTV, security guards at alarm system ay magiging lahat ng ganap na walang silbi laban sa naturang tao. Isang makapal na butil ng malamig na pawis ang gumulong sa gilid ng noo ni Ahn Sang-min. Sino ang nakakaalam na magagamit niya si stealth? Napakahusay na kakayahan, at kahit na isang bihirang kasanayan, masyadong. Hindi sa wala na si Eugene ay nakaisip ng alok na 30 bilyon. Hindi sila ang mga upang simulan ang isang nawawalang deal sa negosyo, sa katunayan. Thump, thump. Patuloy na tumibok ang puso ni Ahn Sang-min sa excitement kahit nanginginig siya sa takot. Hirap na naghiwalay ang kanyang mga labi. Hindi ko na muling pag-uusapan ang bagay na ito. Sisiguraduhin ko na si Kichil. Hindi, ang aking subordinate ay mananatiling nakapikit din. Ang pagsunod sa lahat ng bagay na hush-hush ay isang bagay na gusto rin ni Ahn Sang-min, masyadong. Heck, malamang na siya mismo ang unang humiling nito. Isang mahusay na hunter, hindi kaakibat ng sinuman.
Walang dahilan upang madagdagan ang kompetisyon sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng alingaw-ngaw sa paligid, ni hindi rin nais ni Ahn Sang-min na ibahagi ang kaluwalhatian at pagkilala sa pamamagitan ng pagsasabi sa ibang tao, alinman. Honestly, though, ang pinakamalaking dahilan ay masyado akong takot sa kanya at ayaw ko siya bilang kaaway ko. Magtitiwala ako sa iyo, Chief Ahn. Sa mga salitang iyon, tuluyan nang nawala ang presensya sa tabi ni Ahn Sang-min, mabilis siyang tumingin sa paligid. Parang nahulog si Ahn Sang-min sa ibang dimensyon dahil medyo tahimik ang kapaligiran sa loob ng cave. However, nanatiling walang salita si Ahn Sang-min, napahagod lang siya sa kumakabog niyang dibdib. Dito tumakbo si Hyun Ki-chul papasok sa cave. Nakatitig siya sa dalawang lalaki sa bintana mula sa labas, at nang tuluyang mawala si Jin Woo sa tanawin, nagmadaling pumasok sa cave para magpa-check up. Ang kanyang superior officer. Chief? Mahina ang balat ni Ahn Sang-min, tanong ni Hyun Ki-chul, puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Ano na nga ba ang nangyari, hindi ba ito natuloy kay Seong Jin Woo? Ang nanginginig na mga kamay ni Ahn Sang-min ay nagawa pang magbunot ng sigarilyo. Habang pinapadulas ito sa pagitan ng kanyang mga labi, ginawa niya ang kanyang tugon. Hoy, Ki-chul. Sa tingin ko, tumakbo lang kami sa isang mas malaking jackpot kaysa sa aming mga paunang pagtatansya. Tiyak na kailangan niyang scout ang lalaking iyon. Iyon lang ang linya ng pag-iisip sa kanyang ulo. Buti na lang at may pagkakataon pa. Noon, bahagyang hinawakan ni Hyun Ki-chul ang pulso ni Ahn Sang-min. Yun. Patawarin mo ako, Chief. Itinaas ni Ahn Sang-min ang ulo bago niya naisindi ang sigarilyo. Oo? Tumingin si Hyun Ki-chul sa paligid at pagkatapos ay maingat na bumulong. Ito ay isang no-smoking zone. Ahn Sang-min dahan-dahan durog ang sigarilyo. Mga dumbak. Pagdating niya sa bahay, agad na ipinatawag ni Jin Woo ang kanyang status window. Tiring. Pangalan, Seong Jin Woo. Antas, 39. Klase, wala. Title, Slaughter of Wolves. HE, 7,220. MP, 683. Pagkapagod, 0. Stats A. Lakas, 77. Stamina, 50. Agility, 77. Katalinuhan, 51. Perception, 81. Magagamit ng mga puntos upang ipamahagi, 0. Pagbabawas sa pisikal na pinsala, 20%. Mga kasanayan. Mga kasanayan sa passive. Hindi kilala, LV, Max. Tenacity LV, 1. Mataas na grade Ledger Technique LV, 1. Mga aktibong kasanayan. Dash LV, 2. Pananakot LV, 1. Vital Points Targeting LV, 1. Stealth LV, 1. Mga gamit na gamit Ang necklace ng Gatekeeper, hindi katakataka na nagsisimula na akong mapansin ng mga tao.